dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikala'y mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay inako niya't hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikala'y mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa lahat. Ginugunita natin ngayon ang pagpapakasakit ni San Juan, ang tagapagbinihag, martira. At sa pagtitipong ito, ating alalahanin ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga misyonero, ang lahat ng mga taong nag-aalay ng buhay para sa Diyos. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating alalahanin ang ating mga kasalanan at ihingi ng tawad ang mga ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong aming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Niloob mong sa pagkasilang at pagkamatay ng iyong anak ay pangunahan ni San Juan Bautista ang kaniyang pagpapakasakit para sa matapat mong katotohanan at ang kaniyang pagsisikap na sundin ang loob mong makatarungan ay amin nawang dibdibang mapanindigan sa pananalig sa iyong aral sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka, humayo ka at sabihin mo sa kanilang lahat ng iniuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga bayan, ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi kanila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pababayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yaman ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakandungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag akong pababayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata, ako sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa'y wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong iyahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitay na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang inusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe, na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kaniya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kaniyang kaarawan ang kaniyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kaniyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ng kaniyang ina, "Ano ang hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din. Sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari. Ngunit dahil sa kaniyang sumpa na narinig ng kaniyang panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kaniya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kaniyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kaniyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Fiesta natin, no? Ng ating parokya. The beheading of John the Baptist, o ang pagpapakasakit ni San Juan Bautista. Yung pagpapakasakit na hanggang sa dulo ng kaniyang buhay ay nakatuon sa katuparan ng kaniyang misyon. Yung huling sandali na itinuro niya si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Nang itinuro niya si Jesus, kaniyang itinuturo na iyon ang ating katapusan. Ang ating misyon ay ang makapasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng taong ito, si Jesus Nazareno. Kaya ang nasa likod
ng katotohanan ng pagbasa ngayon ay katotohanan ng pagtindig sa isang misyong hindi mababago ng galit. Isang misyong hindi mababago ng kamatayan. Isang misyong hindi mababago ng awa at pag-ibig ng Diyos. Ang buhay ni San Juan Bautista ay buhay ng pagpaparaya, buhay ng paglilingkod, yung buhay na pwede mong tapakan upang ikaw ay makatawid. Isang buhay ng pagbibigay ng katiyakan upang tayo ay makaraos sa buhay. Siya yung parang tulay na nagsilbing daan natin upang makilala ang kordero ng Diyos. Sa atin pong ebanghelyong narinig, nakatatakot tingnan, para bang nakapangingilabot na kung ikaw ay nandoon sa kasiyahang iyon, na ang kaniyang ulo ay nasa isang pinggan at pinagpiestahan ng mga taong immoral, ng mga taong bulag sa katotohanan, ng mga taong makasalanan. Nagbubunyi sila sa kanilang tagumpay. Nagtagumpay si Herodias. Nagtagumpay ang kaniyang anak na si Salome. Nagtagumpay si Philip. Nagtagumpay si Herod. Dahil nagtagumpay ang kanilang plano na mapatay ang boses sa ilang. Ang mapatay ang boses ng katotohanan. Tuwang-tuwa sila. Nagbubuni sila dahil sila ay nagtagumpay. Nagtagumpay sa gitna ng takot at kasinungalingan. Siguro kung tayo si Herodes, no? Sa gitna ng bulwagan, nakangiti ka dahil sa kapangyarihan. Sa gitna ng kasiyahan, nagyayabang ka dahil sa authority na meron ka. Sige lang, hingin mo yung gusto mo. Gusto mo kalahati ng aking kaharian, ibibigay ko. Siguro sa harapan ng maraming tao, siya ay nagbubunyi. Siguro kung siya ay mag-isa na, doon niya nararamdaman kung ano ang kaniyang kasalanan. Ano po ang ating ugnayan sa ebanghelyong narinig ngayon? Napakaganda, napakarami. Pipili lang tayo ng isa. Ano yun? Maging matatag sa katotohanan kahit na hanggang kamatayan. Yung anumang mangyari sa aking buhay, hindi ko itatakwil ang Diyos, ang kordero ng Diyos, na siyang dahilan kung bakit ako ay naniniwala sa Kanya. Anumang unos, anumang problema, anumang challenges na darating, kahit na ito'y gitna ng kamatayan, ako'y maninindigan dahil sa kordero ng Diyos na aking pinaniniwalaan. Ang pananampalataya na itinuro ni Juan Bautista ay hindi pananampalatayang nakaugat lamang sa emosyon o pakiramdam,
kung hindi ito ay nakaugat sa moral na dapat isinasabuhay. Hindi ito pananampalatayang emosyonal na kapag nakanti ng konti ang inyong pananampalataya o paniniwala, galit ang lalabas sa iyo. Hindi ba't ang lahat ay nag-ugat sa galit? Dahil sa galit na yan, isang buhay ang kailangang magsakripisyo. Dahil sa galit na yan, napalitan ang liwanag ng dilim dahil sa kagustuhang makaganti sa taong nagagalit ka. At kapag iyon palagi ang namumutawi sa ating puso, nagalit, wala tayong makikitang mabuti kung hindi ang paghihiganti. Walang saysay, walang merito, walang kahulugan ang pagsisimba at ang ating pagdidibosyon kung hanggang ngayon you are driven by anger. Kung hanggang ngayon ang pinagdarasal mo ay ang galit sa iba, kesa yung mapatawad mo sa puso mo at maalis ang galit na yan. Mas magiging magaang lumabas sa anumang simbahang pupuntahan mo kung palaging ang panalangin mo ay ang pagpapatawad at awa ng Diyos sa kabila ng galit ng iba sa iyo at galit mo naman sa iba. Palagi nating titingnan, what is the purpose of my prayer? Ano ang purpose kung bakit ako nagsisimba? Ano ang purpose kung bakit ako nagdarasal? Katulad ni Juan Bautista na naging matatag, matapang sa kaniyang misyong ipakilala si Jesus sa atin. Ipakilala na ang kordero ng Diyos ang siyang tunay na daan ng kaligtasan. Kaya sa ating paghakbang, kailangan nating tumingin sa dalawang bahagdan. Ang pag-akyat sa langit ay dadaan sa dalawang baitang ng ating buhay. Ano po yun? Ang baitang o yung step ni San Juan Bautista at ang step ng ating Poong Jesus Nazareno. Parang madali, pero yung dalawang steps na yon, kailangan nating lumundag ng may pananampalataya at nakapikit ang mata, sapagkat ang Diyos na siyang kapupunan, sapagkat ang Diyos na siyang katuturan kung bakit tayo'y nabubuhay ng mabuti at nagpapakabuti, sapagkat ang ating sinusundan na Poong Jesus Nazareno ay napagtagumpayan na ni Juan Bautista. Tayo naman ang susunod na titindig at lalaban sa hamon ng buhay kahit na po sa gitna ng kamatayan. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Mag-stay na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, marami ang nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay. Dahil sa pagkabatid natin na ang ating misyon sa mundo ay maging mga propeta, manalangin tayo sa ating mapagmahal na Ama na gawin tayong tapat sa ating bukasyon. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang simbahan naway may tapang na tuparin ng kanyang propetikong misyon na ipahayag ang Ebanghelyo ng walang takot o kompromiso. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan naway magkaroon ng budhing matatag na nakabatay sa katapatan at moralidad. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang ating pamayanan naway manindigan at magsalita para sa katarungan at dignidad ng tao. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Tayo naway hindi panghinaan ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay, bagkus higit na maging matatag sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga ito. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga nasa bingit ng kamatayan naway pukawin ng sigla ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Diyos naming makapangyarihan, pinagpala mo kami ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. May alay nawa namin ang aming buhay sa paglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng aming pangangaral at buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming kawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Mag-stay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayon ng mga alay, ipagkaloob mo ang tuwid na landas na ipinangaral ni San Juan sa ilang. At sa dugo niyang dumanak ay matapang niyang tinatakan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa kaniya'y manguna ang tagapagbinyag na si San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang siya'y iyong itinangi at sa ligaya ng marami siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, sa kanya na ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya lang ang nahayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas.
Siya pa rin ang tagapagdiwang na gumanap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbiniyag, na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Poong Jesus Nazareno, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Yahweh, alam kong ika'y naririto. Lagi na tuwing na sa tabi ko. Sa kapahamakan, inililigtas mo. Sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Puso ko yung nasiyasat, batid mo ang lahat-lahat. Ang aking mga panlulungo at ang aking mga pagtayo. Kamay ko'y lagi mong tangan, kahit sa bingit ng kamatayan. Yakap mo ako sa iyong bisig, kanlungan ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam kong
ika'y naririto. Lagi na tuwing nasa tabi ko, sa kapahamakan iniligtas mo. Sa buhay na walang hanggan, akay mo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na pakikinabang, ngayong ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng tagapagbiniyag na si San Juan. Ipagkaloob mong sambahin namin ang inilalahad nitong buhay at igagalak naming lalo ang pagganap nito araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.